Magandang araw po sa inyong lahat at welcome back sa Pension and Finance. Kung kayo ay SSS pensioner o may magulang, asawa, kapatid o kamag-anak na pensioner, pakinggan ninyo ito. May bagong paraan na para sa ilang pensioner na kailangang mag-akop. Pwede na itong gawin online gamit ang facial authentication at liveness check. Pero ito ang dapat malinaw agad sa umpisa. Hindi lahat ng sakop ng ACOP ay otomatikong sakop ng bagong online option na ito. Kaya sa video na ito, lilinawin natin kung ano ang AOP. Sino ang pwedeng gumamit ng facial authentication? Ano ang mga step at bakit mahalagang hindi ito mapabayaan? Maraming senior ang umaasa sa pensyon para sa gamot, pagkain at pangaraw-araw na gastos. Kaya kapag may requirement na hindi na asikaso, malaking abala iyon. Minsan hindi lang sa pensioner, kundi sa buong pamilya rin, kaya mabuting malinaw ito. Step 1. Unang gawin, pumunta po kayo sa official SSS website at hanapin ang ACOP. Pag nakita ninyo ang Submit ACOP Compliance, i-click po ninyo iyon para magsimula. Ang magandang balita ayon sa SSS, hindi na ninyo kailangang mag-login pa sa MySS para sa process na ito. Basta siguraduhin lang na official SSS website ang gamit ninyo para safe at tama ang inyong pinapasukan. Step 2. Pagkatapos may lalabas na tanong kung kayo po ba ay registered sa National ID System o PhilSciz. Kailangan ninyo itong i-confirm dahil dito ibabase ang susunod na verification. Step 2, may makikita rin kayong data sharing consent and undertaking. Lagyan po ninyo ng check ang kahon na yon para makapagpatuloy ang proseso. Sa madaling salita, ito ang pahintulot para ma-verify ang inyong impormasyon sa tamang system. Step 3, susunod, ilalagay ninyo ang inyong SS number at date of birth. Dito po napakahalaga na tama ang bawat detalye. Kahit isang maling numero o maling petsa lang, pwedeng hindi magpatuloy ang inyong request. Kaya bago ninyo i-submit, mabuting tingnan muna ng mabuti para makasigurong tama ang lahat. Step 4. Kapag tama ang inilagay ninyong detalye, lalabas ang inyong pangalan sa screen para sa confirmation. Tingnan po ninyo ito ng mabuti. Kung tama ang pangalan, i-click po ninyo ang yes. Kapag may mali, huwag po kayong magmadali. Balikan muna ang naunang detalye para makita kung saan nagkamali. Step 5. Kung kayo naman po ay survivorship pensioner, may isang tanong na lalabas kung kayo ba ay remarried o hindi. Mahalaga pong sagutin ito ng tama dahil bahagi ito ng verification ng inyong pension record. Kaya dito, dahan-dahan lang at siguraduhing tama ang sagot bago magpatuloy. Step 6. Pagkatapos nito, dadalhin kayo sa Phil's authentication page. Dito na po gagawin ang facial authentication at liveness check. Basahin muna ng maigi ang instruction sa screen tapos kumuha ng live selfie gamit ang cellphone, tablet o anumang device na may camera. Kapag handa na, i-click po ninyo ang Start Liveness. Sa bahaging ito, tinitingnan ng system kung totoong tao ang nasa harap ng camera at hindi simpleng picture lang. Kaya malaking tulong kung maliwanag ang lugar, malinaw ang camera at steady ang paghawak sa device. Step 7. Kapag naging successful ang validation, may lalabas na confirmation page. Ibig sabihin, tapos na po ninyo ang inyong AOP compliance sa online process na ito. Mainam na i-screenshot or i-print ninyo ang confirmation page para may sarili kayong record. Mahalaga ito bilang patunay na nakapag-comply na kayo. Ang ACOP o Annual Confirmation of Pensioners Program ay yearly reporting ng pensioner sa SSS para tuloy ang buwa ng pensyon basta qualified pa rin siya sa benepisyo. Sa madaling salita, paraan ito ng SSS para masigurong tama at updated ang record ng pensioner. Sino naman ang pwedeng gumamit ng bagong facial authentication with liveness check? Ito ang mas limitadong grupo. Ayon sa SS News release noong March 11, 2026, ang bagong facial authentication with liveness check ay para sa mga pensioner na registered sa PhilSciz kabilang ang 1 retirement pensioners na 80 years old and above na nasa Pilipinas, 2 retirement pensioners na nakatira sa abroad, 3 survivorship pensioners. Kaya malinaw po ito, mas malawak ang AOP, mas tiyak at mas limitado ang bagong facial option. Kung kayo ay total disability pensioner o dependent child under guardianship, huwag agad isipin na facial authentication na agad ang route ninyo.
May ibang ACOP channels ang SSS para sa ibang kaso. Step by step, paano gawin ang ACOP through facial authentication. Ngayon, ito na ang simpleng guide para sa mga sakop ng bagong online option. Ang mga eksaktong screen ay pwedeng magbago sa pagdaan ng panahon, pero ito ang flow na nasa official SSS page ngayon. Ilang simpleng paalala habang ginagawa ang facial authentication para mas madali ang proseso, gawin ito sa maliwanag na lugar. Linisin ang camera ng cellphone. Tumingin ng maayos sa screen. Huwag magmadali at sundan lang ang instructions na lalabas. Hindi man ito nakasulat bilang mahabang checklist sa SSS page. Malaking tulong ang mga simpleng bagay na ito para mas malinaw ang kuha ng mukha sa live selfie stage. Ang mahalaga, official SSS page lang ang gamitin. Mahalagang malaman ito. Kapag hindi kayo kabilang sa mga group na sakop ng bagong facial o option o kung hindi nagtugma ang records ninyo sa PhilSci, hindi ibig sabihin na tapos na agad ang usapan. Ayon sa SSS system at ACOP page, may iba pang paraan ng compliance depende sa kaso ng pensioner. Kabilang dito ang 1. Personal compliance o through representative sa SSS branch, service office o foreign office. 2. Video conference. 3. Mail. 4. Email sa tamang SSS office. May official SSS page din para sa ACOP video conference appointment. Ibig sabihin, may ibang channel talaga para sa mga hindi pasok o hindi successful sa bagong facial o process. Ito ang bahagi na hindi dapat balewalain. Ayon sa SSS, kapag hindi nakapag-comply sa tamang schedule, automatic na masususpende ang monthly pension isang buwan matapos ang birth month ng pensioner o ng deceased member. At kapag tumagal pa, may automatic cancellation after 2 years from suspension. Kaya mahalagang huwag itong ipagpaliban, lalo na kung ang pensyon ang gamit sa pangaraw-araw na pangangailangan. Ang magandang balita ayon din sa SSS, kapag nakapag-comply na ang resumption of pension, ay pwedeng mangyari within 2 months from the date of compliance at ang mga recalled at accrued pension ay ika-credit pabalik. Pero mas mabuti pa rin na maayos ito bago pa dumating sa suspension. Ganito lang po yun. Una, alamin muna kung kayo ay kabilang sa general program. Ikalawa, alamin kung kabilang din kayo sa specific groups na pwedeng gumamit ng bagong facial authentication with liveness check. Ikatlo, kung qualified kayo, sundan ang 7 steps sa official SSS page. Ikaapat, itabi ang screenshot o print ng confirmation page. Ikalima, kapag hindi kayo pasok sa facial auth, gamitin ang ibang ACOP channels na ibinigay ng SSS. Kung kayo ay anak, apo o kamag-anak ng pensioner, malaking tulong ang maibibigay ninyo rito. Minsan, hindi naman mahirap ang proseso. Kailangan lang ng kasama na magbabasa ng instructions at tutulong sa cellphone o camera. Maraming salamat sa panonood at sana ay nakatulong ang video na ito. Ito po ang Pension and Finance para sa mas simple at malinaw na updates tungkol sa SSS, pension at mga importanteng paalala. Manatili po kayong nakatutok dito sa ating channel. Hanggang sa susunod.